Saan mang sulok ng mundo, sagot ay aabot sa'yo. Ano mang katanungan mo, hatid ka panatagan sa'yo. Gabay maging sa landas mo, at ang pagtatagumpay mo. Buksan ang puso't isipan, tayo na sa ang sagot ng Biblia. Hindi ba't bawal ang pumatay? Pero bakit maraming pinapatay ang Diyos na nasulat sa Biblia? Good day and welcome once again sa programang Ang Sagot ng Biblia upang bigyang kasagutan at ating talakayin ang napaka-mahalagang katanungan sa kasalukuyang panahon. Para po sa ating guest sa araw na ito upang tugunan ang ating mga kasagutan sa ating tanong. Good day po, Elder George. Magandang araw, Brother Ryan. Magandang araw po sa mga taga-tangkilik po natin sa araw na ito. So, yun po, napakahalagang masagot ito. Hindi lang noon, lalo na sa kasalukuyang panahon. Dahil kung meron pangunahing kailangan ng tao na lapitan ang Diyos, pero kung sila'y magkakaroon ng pagdududa dahil sa ganitong klase ng katanungan, salamat sa Panginoon sa pagkakataong binigay sa atin at salamat din po, narito tayo upang maglingkod. Unang dalawang bagay, Elder George. One, bawal nga ba ang pumatay? At pangalawa, kung bawal, bakit maraming nasusulat sa Biblia na pinapatay ang Diyos? Napakaganda pong tanong yan. At hindi po ito simple o paiyak na issue. So, baga sa ibang wika, it's a complex issue na hindi po masasagot na isasarado natin sa isang pangungusap lang. Kundi kinakailangan, tinan natin sa isang kumpletong larawan kung bakit ang mga bagay nito ay pinapangyari. So, let's settle first yung unang tanong. Bawal ho ba talaga pumatay? Konsultahin natin ang Biblia, kapatid na Ryan. Please. Sa Exodo chapter 20 verse 13, napakaikli pero simpleng-simple, huwag kang papatayan. Ayan, famoso po yan na part ng 10 utos. Part of the 10 Commandments po yan. Na kung saan pinangahawakan po yan ng marami. At yan din po ang pinagsasaligan ng kanilang mga batas, saligang batas, in fact, na kung saan ay pinagbabawal nga sa kanilang society ang pagpatay. Kasi nasa Biblia talaga, bawal po ang pumatay. Pero let us qualify that o tiyakin po natin ang tinutukoy na pagpatay po dyan na ipinagbabawal. Ang pinagbabawal po dyan ay yung pong murder. Okay. Murder ang pagpatay. Pagpaslang na intentional, pinagplanuhan, deliberate, yung premeditated, marami pong terminong legal ang gamit po niyan. Yan po ay nauuring pagpatay na ipinagbabawal. Do not commit murder. Thou shall not kill. In other words, you shall not commit murder. So, yun yung keyword. Kung ito ay maging intentional, saklaw yun. Exactly kung ano yung sinasabi sa Bible. Doon naman tayo, Elder George, sa pangalawang mahalagang tanong na follow-up ng ating listener. Kung bawal nga ang pumatay at Diyos ang nag-utos, pero alam nila at naririnig, maraming nakasulat sa Bible na pinapatay ang Diyos. Well, di natin maiwasan po yan kasi nakasulat po yan. Contrary dun sa paniniwala na iba na inconveniently iniiwasan nating sagutin yan. Sasagutin po ng Biblia. Nakasulat po kasi yan. Sanggunin natin muli ang kasulatan sa Deuteronomio, kapatid na Ryan. Ito po, sa ating mga mahal na viewers, tingnan ninyo ngayon na ako sa makatwid bagay, ako nga, at walang Diyos sa akin. Ako'y pumapatay at ako'y bumubuhay. Ako'y ang sumasagot at ako'y ang nagpapagaling at walang makaliligtas sa aking kamay. Mismo, statement yan ng Diyos. Ako ang bumubuhay, ako pumapatay. Meaning nasa kanya yung absolute authority
kung sino ang i-spare na mabuhay o kung sino po ang pwede nang mamatay. Regardless kung anong edad niya, kung ano ang sirkumstansya ng kanyang pagkamatay, aksidente man ito, resulta ng kahinaan ng kanyang pangangatawan, kalusugang issues, pag pinasyahan ng Diyos, hindi po natin maaring questionin yun sapagkat ang kapalaran nating mabuhay o mamatay ay nakasalalay sa Diyos. Particular, sa verse na binasa natin, totoo nga po ba na nung mga panahon na yun, marami siyang pinapatay? Opo. Yun mismo nakasulat. Yun po ay account o part of history ng Israel na kung saan iniutos, it was ordered. In-order po yan, commanded by God na gawin nyo ang pagpatay. Bakit bawal ang pumatay? And yet, sinasabi in the same breath, sinasabi ng Diyos, lipulin ninyo ang mga taong ito. Dapat tingnan natin nga ng broader picture o sa mas malaking larawan nito. Hindi yung tingnan natin, dahil bawal pumatay, ang Diyos ay hindi makatarungan. Siya mismo ang kumokontra sa kanyang utos. Dapat maintindihan natin mga kaibigan na ang kautusang ito ay hindi sumasaklaw sa nagbigay ng utos nito. It is only applicable doon sa mga tao, applicable to humans, ika nga, na binigyan niya ng utos. Sapagkat siya'y Diyos at nasa kanya nga ang buong kapangyarihan kung sino mabubuhay o mamamatay, hindi po siya saklaw ng kautusan ito. Now, nung bumalik tayo dun sa issue ninyo, kapatid na Ryan, bakit pinayagan niya na maraming mamatay? Utos nga niya yun . Ang konsiderasyon po dito, gaya ng sa ating lipunan, mga kaibigan, meron pong justified na pagpatay. Say for example, merong capital punishment sa ating gobyerno, sa ating sistema ng gobyerno. Ibig sabihin, yung bitay, meron pong gano'n. Yun po'y justified death, allowed by law. Bagamat sa ating moralidad, sa ating pagtuturo sa Biblia, ay bawal pumatay, pero dahil sa batas, ikaw ay nagkasala ng isang malaking kasalanan. Halimbawa, it's a heinous crime. Violent crimes. Ang kapalit nito, kung ito'y inaalaw sa ating lipunan, ay pagpatay. Yun nga, yung justified death. May mga pagkakataon na talagang itinutulak ang pagpatay sapagkat wala nang kapalit . Ika nga, hindi na po pwede na manatili pa siyang buhay sapagkat nauuri na po siyang salot sa lipunan. Pero Elder, knowing na siya yung may karapatan, hindi siya saklaw nung kautusan, Opo. ano yung reason behind nung kanyang mga decision na yun? Okay. Ano Doon yung sa- specific example? Sa Israel. Ang context, doon natin puntahan, yung context tungkol sa issue sa Israel. Kasi nasa proseso po sila ng transition mula po sa isang bayang pinalaya sa pagkaalipin, kinakailangan nilang lumipat sa isang lupain na okupado. Na yung lupain na yun ay inuukap pa nga ng maraming mga lahi, iba't ibang mga tao, iba't ibang mga kultura na kung saan ini-entertain nila ang pagsamba sa ibang mga Diyos. Okay. At dahil nga dito, wala hong puwang para sa kanila na sila po ay pwedeng makihalubilo sa mga taong ito dahil may epekto yan sa kanilang pamumuhay bilang bahagi ng bayan ng Diyos. Sila Israel . Sila pag-aari ng Diyos. Hindi sila pwedeng mahaluan ng ibang pananampalataya dahil mapipinsala ang kanilang paglilingkod sa Diyos. Kaya ang utos sa kanila, lipulin ninyo ang mga dakong inyong sasakupin, pupuntahan, upang hindi mapinsala ang kanilang way of living. So, ang pangunahing konsiderasyon dito ay ang Diyos pa rin. Dahil yung pagsamba nyo sa Diyos ang maapektuhan, it was so commanded na lipulin ang mga tao doon. Okay. So, hindi lang tungkol ito sa itong follow-up question ko na possible ay question din ng ating mga viewers. Hindi lang sa panahon ng Israel. Opo. Kung ipinapasya ng Diyos ito at ang dahilan, wag silang mawala sa tamang direksyon dahil mahal sila ng Diyos. Opo. Okay? Pero ito po, kahit sa panahon natin, pag ang Diyos nagpasya ng isang bagay, di na iwasan may nadadamay na inosente. Lalo na po, mga bata na walang muwang, walang malay. Opo. Kung makatarungan ng Diyos,
bakit kailangan niyang pahintulot yung ganung pangyayari? Ang termino po dyan, ang tawag po dyan sa wikang Ingles ay collateral damage. Okay. Sabihin, hindi naman silang target. Nadamay sila, nandun sila sa lugar. Nung ipinatupad ang utos ng Diyos na lipulin ang nasabing lupaing, mga nananahan doon. Hindi lang yan, inosente. Elder, ha? Pakiconnect na rin natin kahit sa kasalukuyang panahon, may mga kalamidad. Opo. Ayun, tama. Na nadadaanan ng kalamidad in mga inosente, mga vulnerable na mga tao, gaya ng mga kababaihan, mga bata. Kailangan din tayo na magkaroon ng mas malawak na understanding na ang pagpapasya ng Diyos, hindi gaya nating tao na kung saan ito lang yung nakikita natin. Kumbaga, what we see, what we watch, what we experience, dun lang tayo magbabase ng ating konklusyon na parang hindi makatarungan ng Diyos. Ang Diyos nagtataglay ng infinite wisdom. Talagang lahat ng anggulo ay tinitingnan niya. Ika nga. Kung sa ating mga tao, nakikita natin, nakapinsalaan ng magkaroon ng collateral damage, mga nadadamay sa digmaan, sa mga kalamidad, sa Diyos hindi. May iba siyang konsiderasyon doon. So kung naman ang pagpapasya ng Diyos sa mga nangyayaring ito, igalang natin, kilalanin natin, respetuhin natin sapagkat kaya nga ng pasimula nating naging punto, hawak niya ang buhay at hawak niya ang pagpapasya din sa ating kamatayan. Ngayon, kung mamatay man tayo ng palad nila, lalo na sa mga bata, hindi dapat nating tingnan na ito nanghihinayang tayo. Natural, manghinayang tayo dahil so much energy, so much youth, nasayang lang dahil namatay. Maraming potensyal. Pero sa Diyos may higit pa siyang kinukonsidera doon. Kapatid na Ryan. Follow up ko lang po, sabi niyo nga, may limitasyon tayo bilang tao. Opo. Di natin pwedeng bigyan ng konklusyon kaagad yung mga nangyayari. Nabanggit ninyo, may ibang anggulo na kinukonsider ang Diyos. Ano yung example nun? Na bakit yung bata na hindi na dapat madamay, hindi ko alam, pero alam ng Diyos. Opo. Batay sa Bible, meron ho ba tayong isasagot doon? Meron. And I believe you know about this, yung mismong verse na pwede natin ipaglingkod sa ating mga kaibigan. Ecclesiastes chapter 6 verse 3. Kung ang isang tao ay magkaanak ng 100 at mabuhay na maraming taon, na anupat ang mga kaarawan ng kanyang mga taon ay dumami, ngunit ang kanyang kaluluwa ay hindi mabusog ng mabuti, at bukod dito ay wala siyang pampalibing. Aking sinasabing maigi ang isang naagas kaysa kanya. Yung case na to. Okay. Nakita niya yung isang tao na hindi maganda ang naging buhay. Baga, ang pinili niyang lansangang tatahakin, the path that he chose, isang lansangan na patungo sa pagkapahamak. Kaya nga sabi sa kanya, ang nangyari sa kanya, mamatay man siya, kahit nga yung halaga na pampalibing sa kanya, wala. Ibig sabihin, useless ang naging buhay niya. Kaya para sa kanya, para hindi na lumala pa ang sitwasyon, pinili ng Diyos, dahil nakikita naman ng Diyos ang magiging palad natin, mas pinili ng Diyos na kunin na siya. Yung mga bata na may potential na pagdating ng panahon, dumating na sila sa age of discernment, alaman na nila ang mabuti at masama, sa halip na sila ay mabilad pa dito sa pagkakamali, kinukuha na sila ng Diyos. Mas makakabuti nga naman. Opo. Sa atin nga, masakit yun Siyempre, naintindihan natin yun. Pero dapat nga makita natin as Christians, as practicing Christians, makita natin how God operates. Paano kumikilos ang Diyos sa buhay natin. Natural, nasasaktan tayo, pero God has better things for us. Basta't ang kinakailangan nating gawin ngayon is to accept. Kilalanin natin sa simula, masakit. Pero iproseso natin sa ating sarili. Gamitin natin ang ating faith, ang ating pananampalataya ng lahat ng ito. May mabuting plano ang Diyos para sa atin at maging sa mga nawala sa atin, sa ating mga mahal sa buhay. Makapangyarihan naman siya, Elder. Opo. Diba? Nabanggit mo nga, kung merong mas nakakaisip ng mas mabuting plano para doon sa mga inosenteng nadadamay,
makapangyarihan naman siya. Di ba pwedeng Mhm. iwasan niya na lang na mamatay yung mga bata, di ba? That is possible. Oo. Dahil ginawa na po niya ito Mhm. sa panahon ng Israel. Pinili niya yung mas fair dun sa ah, salot, yung plague na darating. Siguro ipaglingkod po natin Opo, sa kanila opo. yan. We can see how God operates dito sa bagay na yan. Exodus chapter 12 verse 29. At nangyari sa hating gabi na nilipol ng Panginoon Ayan. ang lahat ng mga panganay sa lupain ng Ehipto, mula sa panganay ni Faraon na nakaluklok sa kanyang luklukan hanggang sa panganay ng bilanggo na nasa bilangguan at lahat ng panganay sa mga hayop. Ayan. Kaya po itong gawin ng Diyos kung pipiliin niya na mayroong mawala, may mamatay. Pero dahil nga sa kanyang pag-ibig sa tao, pinahintulot niya na habang bata pa, kunin na ang buhay upang hindi na mahawa sa kanyang lahi o sa kanyang buhay ng pagkakasala, sa kanyang adulthood, sa kanyang pagtanda. Magiging dahilan pa ito ng kanyang pagkapahama. Kasi nga, kahit na marami ang tao God knows everything. Alam niya kung ano yung potential na puntahan ng tao. Kaya He chose, pinipili niya kung sino yung pwedeng mawala na, maagapan na maaga pa lang. Di ba? Kahit nga tayo mga tao, preemptive tayo. Nagpaplano tayo pagka sa isang kalamidad, meron tayong preparadong mga tools, mga gamit, may go bags tayo. Di ba? Para mabawasan. Kaya nga meron tayong mga ahensya ng gobyerno, tawag risk reduction. Binabababa natin ang potensyal na mapinsala tayo o mamatay. Ganun din mag-isip siyempre ang Diyos. Kinokonsidera niya na posible na itong taong ito. Alam niya, hindi lang posible. Para sa kanya, He saw it coming. Nakita niya ang pwedeng gawin nito. Minsan hindi natin naintindihan, pero pasya ng Diyos na this early, kinukuha na siya. Para isumaryo po itong sagot sa topic na ito. Opo. Na pong nais nating sabihin sa ating mga viewers. Huwag sanang ipagkamali. No? It's our wish na hindi ho ito ma-misinterpret. Ang Diyos talaga ay makapangyarihan sa lahat. He has our faith in His hands. Our faith. Pwedeng mabuhay, pwedeng mamatay. Ang kinakailangan natin, kilalanin natin, we may have the emotions, may mga emosyon tayo. Let our emotions flow, pero wag tayong panaigan ng mga bagay na wag dikta ang emosyon natin. Iproseso nga natin, ulitin ko yung termino, proseso po natin, alalahanin natin na sa likod ng mga bagay na ito, pinayagan ng Diyos yan, at merong mas mabuti. O there are greater things ahead of us. Merong inihanda na mas maganda para sa atin. So, ang pagtingin natin sa mga, maraming mga kamatayan, hindi outright na God's will, ito'y bahagi ng plano ng Diyos. Let us just learn how to accept them at panghawakan natin ang ating pananampalataya. Salamat po sa mga viewers po natin. Sana po nakita natin kung ano yung dapat na maging stand, kalooban natin sa direksyong binibigay ng Diyos sa pamamagitan ng sagot ng Biblia. Salamat po sa ating mga viewers, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe. Sana po subscribe na tayo para po ma-share din natin sa ating mga kaibigan na nangangailangan ng mahalagang kasagutang nagmumula sa Biblia. Para po sa ating kasunod na katanungan, Elder, medyo napakaselan itong Opo. next question natin galing sa ating kaibigan mula sa YouTube channel. Para sa mga rape victim na nagkaroon ng bunga, Opo. magiging kasalanan po ba kung gagawin nila ang abortion? There's a saying in English, we're walking on eggshells. Ika nga, ibig sabihin, maingat na naglalakad tayo. Na baka ang dating natin ni insensitibo o di kaya ay tayo dekahon kung mangusap. Lalo na't marami ang biktima ng ganitong Opo. sitwasyon. It happens. Every day, actually, it happens. Ang mga statistic ay nangungusap na talagang it's a daily occurrence ang karahasang ito. So, sa diretsong pagtugon natin sa katanungan ito, kasi, again, pumunta tayo sa context. Ang rape is
kasalanan. So, pag nagkaroon ng bunga, ibig sabihin na may nabuo na fetus at ito ay nauuri ng isang tao, pinagbabawal na po itong ihinto. Ang tawag nga po doon ay abortion. By definition, abortion is the termination of pregnancy. Kung ito hindi sinasadya, miscarriage. Kung ito'y sinasadya, induced na abortion yan. Ngayon, yung abortion na induced, yung talagang sinadya, gagamit ng aparato, gagamit ng chemical o ng mga medisina upang prematurely mailuwal at in effect, napapatay yung Eliminate na talaga siya. buhay na nasa sinapupunan ng ina. So, biblically speaking, kasalanan po eh. So, wag ho sana agad-agad tayong magbibigay ng konklusyon na sinasarado natin. Insensitive naman po kayo. Kasalanan po pala. Di kinukondena nyo na kaagad ako. Pero, ika nga, tingnan natin mabuti. Let's stay with the video till the end. Di ka, may makasabihan ganyan eh. Kumpletuhin natin yung video para maintindihan natin. So, basahin po natin ang kasulatan tungkol sa bagay niya. Kapatid na Ryan, please. Okay po. Ecclesiastes chapter 8, verse 8. Opo. Walang tao na may kapangyarihan sa diwa upang pumigil ng diwa, ni walang kapangyarihan siya sa kaarawan ng kamatayan, at walang dahilan sa pakikipagpunyaging yaon, ni maliligtas siya sa kasamaan na taglay niya. So, ang ibig sabihin dyan ng mahangaral na kasangkapan ng Diyos ay walang kapangyarihan, wala sa karapatan ng tao na i-terminate ang buhay o tapusin, kitlin ang buhay ng kanyang kapwa. So, for this matter, yung tinutukoy na buhay dito, yung buhay na nandoon sa sinapupunan ng ina. So, dito makikita natin ang direct na sagot ng Biblia, nagbabawal. Mauuri din pong masama ang talagang magpapa-abort. Ngayon, sa tanong nga na case-to-case po kasi ito eh. May mga pagkakataon dahil sa emosyon ng tao, dahil nga di natin alam yung pong psychological impact ng biktima Opo. sa nangyari sa kanya. Dahil yung pong nasa sinapupunan niya ay kung itutuloy niya, ika nga yan ang katwiran, kung itutuloy niya ang kanyang pregnancy at mailuwal, ito ay isang tuloy-tuloy, a perpetual reminder of a crime committed against her. Ibig sabihin, tuloy-tuloy na paalala sa tuwing nakikita niya yung bata. Paalala yun. Yung gumawa sa kanya. Gumawa sa kanya. So, yun yung sinasabi nilang justification. Mga kaibigan natin o ibang mga nagpagawa na nito. Pero dun sa hindi pa gumagawa, dapat ikonsidera. Una, sabi nga natin, ito ay kasalanan. Pangalawa, wala pong kasalanan yung bata dun sa ginawa ng tatay niya sa kanyang nanay. So, dapat kinukonsidera din yon, kapatid na Ryan. Natural, emotional tayo. Pero hayaan natin na lumipas ang emosyon. Kahit ang siyensya nagpapatotoo, kapatid na Ryan, na kung saan tayo, pag nagagalit tayo, pag emotional tayo, may pinoproduce tayong chemical sa katawan. Na kung ito'y entertain natin, magtutuloy-tuloy yung galit na yan. Pag natapos yung galit, magkakaroon tayo ng pagsisisi o regret sa mga bagay na hindi naman na natin talaga gugustuhin. Pero ginusto natin dahil tayo po ay nasa emotional state. So, ang payo natin sa ating mga kaibigan, hayaan lang natin. Sige, buhos natin ang emosyon. Ang pagpoproseso nga ng galit o ng pagkamuhi sa ating katawan, let it flow, ika nga. Pero wag tayong papayag na magpadala sa isang pagpapasya na pagsisisihan natin, especially itong ang issue natin tungkol sa abortion. So, mabibilang talagang pagpatay. Opo. Diba? Dahil sa trauma nga, mahirap. Kumbaga, sa kapakanan ng ating mga viewers, lalo na kung tayo mismo yung victim. Sakit talaga, no? Opo, sakit po yun. Kahit di naman tayo yung babae. Pero pwede muna natin tingnan yung angulo nung nakagawa sa kanila nung masama. Yung ng rape, for example. Ano kaya kalooban ng Diyos doon? Bago natin balikan po itong pagpapayo kung ano sinasabi ng Biblia na talagang napaka mali o kasalanan talaga ito. The very nature of God, buhay siya.
Alam niya lahat ng bagay. He witnesses everything. Nakita niya yun. At hindi niya papayagan walang katarungan yun. Yun, may katarungan. May katarungan. Ang konsepto ng katarungan at pag-ibig ng Diyos ay iba sa konsepto ng pag-ibig at katarungan ng tao. So, hindi sila pwedeng pagsamahin, hindi sila pwedeng ipagpareho. Malawak, maraming konsiderasyon ang konsepto ng katarungan ng Diyos. Gaya ng magulang natin. Minsan hindi natin naintindihan bakit ito pa siya ni tatay, ito pa siya ni nanay. Pero in the long run, naintindihan din natin habang tayo lumalaki. Of course, yun nga, yung moment na yun, sabihin natin, galit na galit tayo. Parang, bakit pinayagan ng Diyos? Hindi pinayagan ng Diyos. Ayaw ng Diyos ngayon eh. Dinesisyonan lang nung taong gumawa. Yun nakagawa. Oo. Pero dahil nagawa niya yun, hindi papalagpasin ng Diyos yun. Sa Biblia, nakasulat doon. Ang pasya ng Diyos, minsan hindi agad-agad. Pero ito'y darating. It may not happen right now, but it will come. Kapatid na Ryan, sa mga kaibigan natin na nakaranas ng, hindi lang yung krimen na gamitin natin sa week Tagalog, yung naghahasa tayo, hindi para minulong ko pa. Lahat ng krimen, nakikita ng Diyos yan. Darating yung reckoning, reckoning time na sila po ay paparusahan din ng Diyos. So yun po, sa ating mga viewers, napakaganda. Napansin sana natin yan. Hindi palalagpasin ng Diyos yun. Opo. May hustisya ang Diyos. Para po sa ikagagaan din ng kalooban ng ating Opo. mga. Pero hindi natin mayaalis yung main issue na may tuwiran po bang pahayag ang Biblia para mapigilan kung sino man ang posibleng nakapag-iisip na gawin ang ganitong pagpapa-abort. Meron, siyempre. Ang Biblia ay kumpleto sa pagpapayo. We just need to look for it sa kasulatan. And para matulungan tayo sa ating research, marahil ipagdingkod natin ang talatang ito. Ezekiel chapter 18, verse 20. Ang kaluluwa na nagkakasala, mamamatay. Ang anak ay hindi magdadanas ng kasamaan ng ama o magdadanas man ang ama ng kasamaan ng anak. Ang katwiran ng matuwid ay isa sa kanya at ang kasamaan ng masama ay isa sa kanya. Ayan. So, hindi dadalhin ng bata. Although dadalhin niya yung DNA, yung kanyang palatandaan na sila may ugnayan sa kanya galing. Yung halimbawa, yung seed, yung similya. Yung DNA, shared part of his personality dun sa gumawa ng krimen. Pero yung krimen itself, yung kasalanan, hindi kasama, hindi dala-dala ng batang nasa sinapupunan ng ina. So walang kasalanan yung inosente nga siya sa nangyari. So wag nating ibubuntun nga. Madali natin sabihin, pero ito ang realidad. Wag nating ibubuntun dun sa bata o ang naging kasalanan nung tatay dahil hindi naman minana nung anak yung kasalanan nung tatay. So bukod po doon, meron pa ba tayong ibang maipapayo sa mga kasalukuyang dumadanas ng ganitong kalagayan ayon sa Bible? Sana wag nilang tanggapin na parang it's easy for us to say o madali nating sabihin. No? Madaling talakay, pag-usapan, pero Yun ho talaga nakasulat eh. What we can do is huminga ng malalim. Sabi nga sa siyensya, lagyan natin ng oxygen ng isip natin para magkaroon tayo ng logical o rational na pag-iisip, rational thinking at hindi magpadalos-dalos ng pagpapasya sa buhay. At konsultahin natin ang Biblia. Ano po nakasulat, kapatid na Eubulus? Please, if you may, ang kasunod na talata. Opo. Mga viewers, Marcos chapter 10 verse 14, datapot ng ito'y makita ni Jesus at nagdalang galit siya at sinabi sa kanila, pabayaan ninyong magsilapit sa akin ang maliliit na bata. Huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat sa mga ganito nauukol ang kaharian ng Diyos. So, kumpleto talaga. Opo. Kumbaga, hindi lang yung pwede nating isipin na dapat nating makita, yung sinabi niyo nga po kanina, may makatarungan ng Diyos. Hindi pwedeng hindi mananagot yung nakagawa sa kanila nun. Dito naman, pinapakita yung pwedeng magandang mangyari doon sa
bata, Bata. hindi lang doon sa bata, pati mm. doon sa naging biktima ng rape. Opo. Lalong nakasubaybay ang Diyos sa mga biktima. Yun, contrary to popular belief na parang natutulog ang Diyos, na hindi dinadala ang katarungan sa kanila, justice will come, kapatid, sa ating mga kaibigan na naging biktima nito. Lalo na doon sa bata. Kasi yun ang focus natin dito. Nagiging biktima tuloy. Pangalawang biktima yung bata. Una yung ina, nagiging biktima pa yung bata na inosente. As stated doon sa talata, sinabi nyo nga, inosente sila. Nakalaan sa kanila ang langit. At hindi nila deserve. They don't deserve yung pong termination ng kanilang buhay na wala naman silang kamuwangan sa nangyaring krimen sa kanilang ina. Isa pang anggulo na pwede nating ma-share sa ating mga viewers, kung yung langit nga, di ba? Inihanda na ng Diyos para sa mga bata. Hindi lamang po yung normal na isinilang na mag-asawa, pati yung bunga ng rape victim. Nangyayari din, di ba, Elder, yung nagkaroon ng magandang future yung ganong mga bata. May alam po ba kayo pwedeng i-share sa kanila? May mga ganyang experiences, talagang documented, na yung ina, inilaban, sinet aside niya yung inyang emosyon. Okay, sandali, nagalit siya dahil umiyak siya, iniiyak niya. Pero she moved on, tinaguyod niya ang bata, and yung bata grew up as a very productive, brilliant boy or girl. Merong mga nagpapatotoo. Kita natin, even a good Christian, lalo na sa paglaki, dahil nga hindi nakukuha, hindi minamana, and they deserve to live. Kaibigan o kapatid na Ryan, sa mga kaibigan natin, ang bagay nito ay dapat natin laging kinukonsidera. Abortion, again, para magkaroon na tayo ng kaunting recap, abortion is a sin. Diretso natin sabihin, it is a sin. So if it is a sin, kailangan labanan natin ang urge. Tayo may mga impulses bilang mga tao na akala natin ito yung solusyon sa ating nararamdaman. Yung pala hindi, lalong napapalala ang sitwasyon kung tayo padalos-dalos sa pagpapasya. So if it is a sin, sikapin natin, ipikit natin ang ating mga mata, manalangin tayo, and we also offer ourselves being friends, being your brothers and sisters in Christ, na kung kailangan nyo ng kausap, ganun ho yun That's part of... Kailangan talaga. Part of the process, na kung kayo po ay in need for someone to vent o maglabas kayo ng saloobin, ganyan naman tayo mga tao. Kailangan lang nating maibulalas, para tayo makaraos sa mga sitwasyong kinasadlakan po natin. We offer ourselves na makausap kayo, ma-console kayo sa inyong panahon ng pangangailangan. Pinatutunayan lang na ang sagot ng Biblia, hindi lang para magkaroon tayo ng kapanatagan sa kaisipan, kundi may epekto rin ito na mararanasan natin na makakasama natin ng Diyos dahil tinanggap natin yung direksyon niya. Elder, siguro po, yung maipapayo natin, nakaragdagan pa, kasama na rin siguro yung, di siguro kalabisan, yung pag-iingat na rin sa mga kababaihan. Di ba? Sensitive din po yan. Baka sabihin nila overprotective po tayo. At hindi natin pinupuna yung paraan ng kanilang pananamit. Kasi lalo na ngayon, mga bata very expressive sa kanilang pananamit. Pero it's really up to us na ilimit natin. Pwede naman natin mailimit yung risk again, yung posibilidad na tayo maging biktima nito Just bear in mind yung payo ng ating mga magulang. Kung tayo ay mananamit, hindi siya sinasabi hindi kayo disente kung kayo nakashort, suggestive ang inyong mga pananamit. Kung pwede naman maiwasan, why not? Lagi tayo may company, huwag tayo maglilihim sa ating mga magulang kung saan tayo magtutungo, mag-iiwan tayo ng contact numbers para tayo po nakakausap o nakakaroon ng koneksyon para may kapanatagan din ng ating mga magulang at may potensyal na tayo po ay masaklolohan sa panahon ng ating pangangailangan. Maraming salamat po sa aming mga viewers. Sana po muli nating nakita ang
napakabuting kalooban ng Diyos sa atin. At lahat tayo may pag-asa na masagot ang ating mga katanungan dahil sa ang sagot ng Biblia. Elder, manalangin po tayo. Opo, Sino please. po ba? Ako na po ba? Please. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat muli sa pagkakataon na ibinigay mo sa amin upang makapagserbisyo kami sa mga pangangailangan ng aming kapwa. Kilala man namin o hindi, sumasampalataya kami. Ito ang kalooban mo na sa pamamagitan ng banal na kasulatan, ang sagot ng Biblia, ang makarating sa kalooban ng lahat ng mga taong naghahanap ng sagot sa kanilang mga kaisipan. Sana po, hindi lamang sila na nakapanood, nakapakinig ng mga kasagutang ito ang makinabang, maibahagi din nila ito upang makita nila anuman ang kalagayan ng sino mang tao sa mundo, may pag-asa sapagkat nariyan ka at handang sumagot sa kanilang mga katanungan. Amen. Pinagpapasalamat namin sa iyo ang lahat, maging ang programang ito, sa ngalan ng Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen.